Kung ikaw nga ay mag-scroll-scroll ngayon sa iyong social media, kabi-kabila nga ang mga post tungkol sa lalaking si Jeffrey Epstein at ang Epstein Files. Viral ngayon ang milyong-milyong dokumento dahil sa kakaibang tema at hindi kaaya-ayang konteksto at mga pinaniniwalang ginawang krimen na kinasasangkutan ni Jeffrey. Pero mas nagtrending nga ang Epstein sa ating bansa nang lumabas ang pangalan ng dalawang mga Pilipino na naging trabahador umano ng kriminal na si Jeffrey. At sinasabi nga na nakasalamuha pa ng mag-asawang Pinoy na ito ang mga controversial na taong sangkot sa malaswang pinaggagawa umano ni Jeffrey. Sa mga inilarawan nga na isinapubliko ng gobyerno ng Amerika, makikita ang larawan ng dalawang mga Pilipino kasama ang ilang mga politiko at mga personalidad. Sa ating ang kwento ngayon, pag-usapan natin kung sino ba talaga si Jeffrey Epstein at ano nga ba ang naging partisipasyon ng dalawang mag-asawang Pinoy at nabanggit ang kanilang mga pangalan sa dokumento. Si Jeffrey Edward Epstein ay 66 years old at ipinanganak ng January 20, 1953 sa New York. Ang nanay niya ay isang housewife habang ang kanyang tatay naman ay isang groundskeeper at hardinero. Sa madaling salita, simple lamang ang buhay na pinagmula ni Jeffrey. Inilarawan nga si Jeffrey bilang tahimik at may pagka-nerdy. Isa lang siyang average na bata, matalino sa math, medyo overweight at may freckles pero laging nakangiti. Wala siyang generational wealth at walang aristocratic background. Sa edad na 21 years old, nagtrabaho si Jeffrey bilang physics at mathematics teacher sa Dalton High School na isang elite private school. Sa eskwelahan na ito, nakilala ni Jeffrey ang CEO noon ng Bear Stearns dahil estudyante ni Jeffrey ang mga anak ng CEO sa Amerika. Hindi nagtagal, inalok nga ng CEO si Jeffrey ng isang trabaho sa Bear Stearns kung saan siya ay naging trader. Taong 1981 nang itinatag ni Jeffrey ang sarili niyang consulting firm kung saan tinutulungan niya ang kanyang mga kliyente na ma-recover ang kanilang pera o yaman. Taong 1987 naman nang kinuha si Jeffrey ng isang CEO para maging partner. At nagawa nga ni Jeffrey at ng kanyang partner na ma-take over ang bidding ng dalawang airline. Subalit taong 1993 nang nalaman nga na ang kumpanya ay isa palang malaking Ponzi scheme at nawawala ang pera ng mga investor. Pero hindi nakulong si Jeffrey dahil umalis na siya ng kumpanya ng taong 1989. Matapos nito, itinatag ni Jeffrey ang kanyang financial management firm, ang J. Epstein & Company. Pinaniniwalaan na dito na nagsimula ang pagiging bilyonaryo ni Jeffrey. Pero nagtataka nga ang mga tao kung paano naging bilyonaryo ang lalaki, lalo na at hindi alam ng publiko kung sino ang kanyang mga kliyente. Kaya hindi din malinaw kung saan ba talaga nagmula ang napakaraming pera ni Jeffrey. Pero ayon sa lalaki, minamanage na umano ang pera ng mga pinakamayaman, pinakamakapangyarihang tao sa mundo. At ito nga yung mga tao na hindi kabilang sa lista ng mga Forbes, pero mas maimpluwensya kaysa sa isang presidente. Ngunit ayon sa ilang mga conspiracy theories, hindi ito sapat para maipaliwanag bakit nagmamay-ari si Jeffrey ng mga magagarang sasakyan, private jet at sandamakmak na mansyon at isla. Isang malaking question din ang napakalaking impluwensya ni Jeffrey. Dahil nakikita siya kasama ang mga politiko, high-profile na mga negosyante, artista at royal figures sa iba't ibang panig ng mundo. At dahil kulang naman ang transparency na pinagmumula ng pera ni Jeffrey, maraming independent investigators at conspiracy theories ang nag-imbestiga sa lalaki. Dito na nga tinawag si Jeffrey ng iba't ibang bansag tulad ng The Monster of Manhattan, The Billionaire Predator, The Man Who Knew Too Much at minsan The Fixer of the Elite. Sinasabi kasi ng ilang mga conspiracy theories na si Jeffrey ay hindi financial manager kundi isang mediator. At ayon nga sa mga teorya, si Jeffrey ay ang naglalapit sa mga vulnerable na mga individual sa iba't ibang mga makapangyarihan na tao. Ang pangyayari nga ay idinidokumento umano ni Jeffrey mula sa palitan ng kanilang email, flight details at mga larawan. Pinaniniwalaan na ang mga dokumento na ito ay itinago ni Jeffrey at kalaunan ay gagamitin niya para i-blackmail ang mga makapangyarihan tao. Si Jeffrey ay isa raw compromat operator na siyang nangongolekta ng mga sekreto ng mga taong sobrang yaman at sobrang maimpluwensya. Pero kung totoo man ang lahat ng ito, saan kaya nakuha ni Jeffrey ang lakas ng loob para mag-operate ng ganitong mga bagay?
Sino ang nagpopondo kay Jeffrey at sino ang nagpoprotekta sa kanya? Ang sistema nga na ito ang pinaka natatagong lihim ni Jeffrey. Ngunit ayon sa mga sabi-sabi, walang lihim nga na hindi nabubunyag. Taong 2005 na nagkaroon nga ng formal na reklamo kay Jeffrey tungkol sa isang minor de edad na binayaran para masahihin si Jeffrey habang wala umano itong suot na damit. Ito ay isang seryoso ngang alegasyon pero imbis na makulong si Jeffrey, siya ay nakalaya dahil sa sinasabing sweetheart deal. Ang sweetheart deal ay isang lihim na kontrata o kasunduan na kapaki-pakinabang lamang para sa isang partido. Maaring ang nakinabang lang talaga ay si Jeffrey. Pero sa kabila nito, nagpatuloy nga ang investigasyon laban kay Jeffrey. At taong 2008 na nag-plead nga ng guilty si Jeffrey sa kaso kung saan sangkot siya sa masasamang gawain na kinabibilangan ng ilang mga minor de edad na babae. Napatunayan siyang guilty pero hinatulan lamang ng 18 buwan na pagkakulong. Pero hindi nakulong si Jeffrey. Bagkos hinayaan lamang siyang pagala-gala sa labas, nakapagtatrabaho at malayang-malaya. Taong 2019 naman nang muling nakulong si Jeffrey dahil sa kaparehong kaso. Sa raid nga ng kanyang mga mansyon, nakuha ng FBI ang mga ebidensya ng immoral na gawain ni Jeffrey sa mga minor de edad. At sa puntong ito, akala na nga lang lahat, dito na magtatapos ang kasamaan ni Jeffrey sapagkat hinatulan siya ng 20 years na pagkakulong. Pero July 23, 2019 nang nagulat nga ang buong mundo nang lumabas ang balita na si Jeffrey ay pumanaw na. Ayon sa mga balita, kinuha nga ni Jeffrey ang sarili niyang buhay sa loob ng kulungan. Subalit marami ang nagdududa kung talaga bang ginawa ito ni Jeffrey sa kanyang sarili o baka naman palihim siyang pinalaya. Tanong nga ng publiko, bakit tila nagkataon naman na walang cellmate si Jeffrey nang mangyari ito? At bukod doon, nakatulog din ang 2 jail guard na naka-duty at hindi gumagana ang CCTV. Kaya nga tanong ng karamihan, nagkataon lamang ba ang lahat ng ito o ito ay sinadya? Inisip nga ng mga tao na baka nag-ooperate pa rin si Jeffrey ng mga sindikato ng mga babaeng minor de edad. At tulad nga sa ibang sindikato, tibling pinatahimik na talaga si Jeffrey dahil masyado na itong maraming nalalaman. Umanaw man ang controversial na financier, hindi natapos ang mga issue sa kanya. At dito na nga nagsimula ang global conspiracy phenomenon tungkol sa Epstein Files. Ang British associate na si Ghislaine Maxwell, ang dating kasintahan umano at matagal nang kasama ni Jeffrey sa buhay, ay pinaratangan ng ilang mga biktima ni Jeffrey na siya umanong nag-recruit sa kanila kaya sila naabuso ni Jeffrey. At July 2020 nang naaresto nga si Ghislaine para sa partisipasyon niya sa sindikato ni Jeffrey at pagiging accomplice umano nito. Subalit idininay nga ni Ghislaine ang lahat ng mga akusasyon pero napatunayan pa din siyang guilty sa ilang mga kaso. Si Ghislaine ay hinatulan ng 20 years na pagkakulong. Kung nga ang bibig ng babae nang siya ay tanungin tungkol sa issue ng House Overnight Committee. Pero isang batas nga ang pinasa sa Amerika na naging daan para mabunyag at ipakita sa publiko ang mga nilalaman ng investigasyon ng Epstein Files. November 19, 2025 nang pinirmahan nga ang Epstein Files Transparency Act kung saan maaaring ma-access ng publiko ang mga Epstein Files. January 20, 2026 naman nang naging mas maingay nga sa social media ang Epstein Files matapos itong ilabas ang napakaraming dokumento sa publiko bilang parte ng investigasyon. Kung saan, mahigit 3 milyon ang pahina ng Epstein Files at makikita ito sa website ng Department of Justice ng Amerika. Sa napakaraming papeles na ito, lumabas nga ang lahat ng aktibidad ni Jeffrey kasama ang iba't ibang controversial na personalidad. Naniniwalaan na nangyari nga sa loob ng 1 dekada ang mga immoral na gawain ni Jeffrey sa kanyang isla na tinatawag na Little St. James. Ang isla nga na ito ay matatagpuan sa United States Virgin Islands. At para nga makapunta sa isla, kailangan sumakay ang mga bisita ni Jeffrey sa isang private jet na kilala bilang Lolita Express. Sa isang isla, makikita nga ang mga bahay, swimming pool at isang gusali na nakakapukaw ng atensyon ng nakararami. Kakaiba kasi ang itsura nito kumpara sa ibang gusali. At ayon nga sa mga online discussion, sa loob ng gusali na ito, posibleng nagaganap ang mga ritual na isinasagawa ni Jeffrey at ng mga sikat na personalidad nilang kliyente. Pinaniniwalaan na ang mga kilalang tao at mayayaman ay nagsasagawa umano ng mga ritual kung saan ginagawa nilang alay ang ilang mga minor de edad kapalit ng sila ay magiging tanyag at yayaman.
Naging controversial din ng Epstein Files ng pangalanan doon ang ilang mga leader, artista, negosyante at iba pa. At ayon nga sa mga balita, hindi porket nabanggit ang isang pangalan o individual sa Epstein's file ay nangangahulugan ang individual ay guilty na o may kinalaman na sa masasamang ginagawa ni Jeffrey. Yan nga sa mga pangalan lumutang sa Epstein's file ay sina Donald Trump, Elon Musk, Bill Gates, Bill Clinton, Prince Andrew na dating prinsipe ng UK at Leonardo DiCaprio. Ang Epstein Files ay naglalaman din ng mga email at mensahe tungkol sa recruitment ng mga menor de edad na biktima at pag-oorganisa ng mga biyahe o meeting. Kabilang din sa mga lalantad sa publiko ay mga larawan ni Epstein kasama ang iba't ibang mga menor de edad na babae. Ibang larawan nga kasama ni Jeffrey ang kanyang mga kliyente na artista, politician at negosyante. Mayroon ding mga video na tila nakikipaglaro si Epstein sa ibang mga kababaihan. Ayon pa sa mga conspiracy theories sa Epstein's Files, mababasa nga na ang nangyaring pandemya ng taong 2020 ay sinadya umano. Ito daw ay paraan ng mga makapangyarihan at mayayaman para kontrolin ang buong mundo o mas kilala bilang elite control. Lalo na at unti-unti na raw lumalabas noon ang mga lihim na dapat itago. Sa isang nakakalabot nga na teorya mula sa mga nag-iimbestiga kay Jeffrey, lumutang ang tungkol sa pagkonsumo umano nila ng mga tao. Ayon nga sa ilang mga online forum, parte daw ito umano sa mga ritual ni Jeffrey at ng kanyang mga kliyente sa isla. Isa pang wild claim sa conspiracy theory tungkol sa Epstein's Files ay tungkol sa mga salitang paulit-ulit na nababanggit sa dokumento na tila ba may ibig sabihin. Sinasabi nga na ang salita na ito ay tila code na ipinapalit para hindi masyadong halata kung ano ang pinag-uusapan ni Jeffrey at ang kanyang mga kliyente. Isang larawan nga ang nag-viral tungkol sa mga termino at kahulugan nito na ikinabahala nga ng mga nakakabasa dahil sa sexual nitong konteksto. Para naman patunayan ang mga teorya sa likod ng nilalaman ng Epstein Files, lumutang nga ang mga individual na sinasabing survivor ng sindikato ni Epstein. Ayon sa ilang mga babae, dinala sila sa Little St. James at may ipinagawa sa kanila na hindi pa nila maintindihan noon dahil masyado pa silang bata. Kinuwento nga ng mga survivor ang mga pananamantala na dinana sila kay Jeffrey at sa kamay ng kanyang mga kliyente. Sinabi pa nila na pinangakuan sila ni Jeffrey ng college education kaya sila nahikayat na sumama sa financier. Iba-iba nga ang naging reaksyon ng mga netizens sa kanilang nakita at nabasa sa Epstein's Files. Merong mga hindi naniniwala dahil wala naman daw talagang ebidensyang nagpapatunay sa claims na ito. Meron ding mga naniniwala at nagsisisi na sana hindi na lamang nila inusisa ang laman ng Epstein Files. Ang lahat nga ng ito ay nangyari sa Amerika, bansa na napakalayo sa Pilipinas. Pero kung ikaw ay mabusising tao, nakita mo ang ilang mga Epstein Files at kung nagbabasa ka sa social media, kabilang nga sa mga nabanggit ang bansang Pilipinas sa controversial nga na Epstein Files. Ang salitang Philippines ay 1,078 times na binanggit habang ang salitang mga Pilipino naman ay lumabas ng 126 times sa Epstein Files. Napag-alaman kasi na bukod sa mga sikat at mayayamang personalidad, napapalibutan din pala si Jeffrey ng ilang mga Pinoy. Naisiwalat nga sa dokumento na ang nangangasiwa noon sa Jeffrey Mansion sa New York at rancho niya sa Mexico ay pang mga Pilipino. Ang mga Pinoy nga ay nagtatrabaho kay Jeffrey bilang butler, cleaners at caretakers sa mga ari-arian ng financier. Nasabi nga sa mga dokumento na isa sa mga responsibilidad ng mga manggagawang Pinoy ay siguraduhin ready na ang bahay pagdating ni Jeffrey kasama ang kanyang mga kliyente. Kailangan nilang siguraduhin na ang bahay ay puno ng pagkain, inumin at fresh na bulaklak. Ang mga Pilipino din ang nag-aayos ng transportation ni Epstein at ng mga biktima papunta sa kanyang private island. Mababasa naman sa mga email ni Jeffrey na inaayos niya o ng kanyang staff ang pag-uwi at pagbalik niya sa Amerika ng mga Pinoy niyang empleyado. Sa isang banda, mababasa nga sa dokumento na inalok kay Jeffrey ang serbisyo ng isang 50 years old na Pilipino na kailangan bayaran ng $20 lamang kada oras o halos 1,000 pesos. In-expose nga sa files ang buong pangalan ng mga Pinoy na ito habang ang mga pangalan ng sikat at makapangyarihan na tao ay redacted o tinakpan. Kabilang nga sa mga banyanggit na Pinoy ay sina Jojo at Jundin. Nagtrabaho ang mag-asawa sa estate ni Jeffrey sa Amerika ng taong 1990s.
Si Jojo ay nagtrabaho bilang driver habang si Junlin naman ay housekeeper. Bilang patunay dito, may mga nag-viral na larawan ni na Jojo at Lynn kasama ang ilang mga taong nabanggit sa Epstein's file tulad nga ni na Sarah Ferguson, ang dating asawa ni Prince Andrew, si Prince Andrew at ang dating president ng Amerika na si Bill Clinton. Taong 2019 nga na nagtrending ang isang Facebook account saan naka-upload ang mga sinasabing larawan. Sa account, makikita nga ang isang larawan ni Junlin at Jojo kasama si Jeffrey na may caption na, "With our boss." Sa isa pang larawan, kasama nga na mag-asawang Pinoy ang dating senador ng Amerika na si John Kerry. Nakasama din sa larawan ni na Jojo at Junlin ang comedian at actor na si Chris Tucker. Tulad nga ng mga naunang individual, si Chris ay nabanggit din sa Epstein's file. Ang lahat nga ng larawan na ito ay pinost sa social media ng taong 2010. Sa isang parte nga ng dokumento, sinasabi na matagal nang nagseserbisyo ang mag-asawang Jojo at Junlin kay Jeffrey. Ang Pinay ay gumagawa ng flaxseed muffin na siyang kinakain ni Jeffrey tuwing umaga. Tungkol nga kina Jojo at Junlin, nabanggit din ang mga pangalan ni na Carlos at Arlene na siyang responsable umano sa household-related matters. At base din sa dokumento na binilhan nga ng tiket papunta Cebu ang mag-asawa ng taong 2018. Sa isang post nga, ibinahagi ang iba pang pangalan ng mga Pinoy na nasa Epstein's file. Sila ay kinilalang sina Luciano Merwin de la Cruz, Una Pascual, Marilyn Flores at marami pang iba. Matapos nga lumabas ang Epstein's files, maghain ng resolusyon si Senador Loren Legarda upang paimbestigahan ang paggalaw at koneksyon nito sa bansa. Sa Senate hearing nga ng February 10, sinabi ni Senator Loren na nakarating sa kanya ang impormasyon na may network umano si Jeffrey sa Pilipinas ng taong 2010. Sinasabi nga na nag-hire umano si Jeffrey ng public relations company para linisin ang kanyang imahe at ang kanyang pangalan sa ating bansa. Particular nga na ipinapasilip ni Senator Loren ang Epstein footprints sa Pilipinas. Gayun din ang mga organisasyon at sindikatong nagtatrabaho para sa financier. Aalamin din daw kung ano ang mga PR company na tumutulong kay Jeffrey. At February 11 naman na nag-file ang Makabayan Block ng House Resolution upang matukoy nga ang lawak ng network, sino-sino ang lokal na individual o entity na sangkot sa digital cover-up ng operasyon ni Jeffrey Epstein sa Pilipinas. Sa pagkakabunyag nga ng Epstein files, merong nga mga hindi naniniwala dahil wala naman daw ebidensyang magpapatunay sa mga claim na ito. Mayroon din daw mga naniniwala at nagsisisi nga na sana hindi na lamang nila inusisa ang nakakilabot na Epstein files. Pero sabi nga nila, napakalalim ng rabbit hole ng Epstein files, nasa tip of the iceberg pa lamang ang ating nalalaman. At dahil nga sa paglabas ng Epstein files, ang ilang mga survivor na pinaniniwalaang naging biktima umano ni Jeffrey ay napakasaya nga sapagkat patunay lamang ito na silang lahat ay nagsasabi ng totoo. Ang ilang mayayaman ay tila may ginagawang hindi maganda. At yan nga ang ating kwento ngayong araw. Kung may natutunan ka o nagustuhan mo ang ating kwento, huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe. I-share mo na rin to sa iyong kapamilya o mga kaibigang mahilig din sa facts, crimes at mysteries. Hanggang sa muli, lagi nating tatandaan sa bawat kaalaman may kapangyarihan. This is DJ Sean.